Hey guys, kung mapapansin nyo, ayan no, ito yung mga pinaglagarian ko kahapon. So buti na lang din meron tayong miter saw na sliding. So napakadali nung ginagawa natin. Ito ipa-project din natin to. Gusto ko sanang alisin to pero since nandito na, ayusin na natin bubong niya. Kasi temporary lang naman yan. Kasi ito yung ginamit natin na community na breeding station natin. Ang napansin ko kasi pagka nasa ganito, mas mas nag-aagawan sa pagkain, hindi masyado silang, although nagtatapon pa din pero not as much kamukha doon sa individual na breeding cage natin. So ito, kung natatandaan nyo, galing siya doon na isang mahaba. So ginawa ko na lang siya na isang diretso na patungan. So by 2. So ayan. And then, yung tray nila, hindi ko sinuksok doon sa original na lalagyan nila, kundi sa ilalim. Kasi nga, yung mga bird cage na ganito is malalambot. So, ang nangyayari, pag dito mo rin isinuot yung tray nila, ang nangyayari, napupuno yung tray, napatatapakan din nila yung pupo nila. Kasi nga malambot. So, napupunta sa flooring and then ang space lang is maliit. So, ngayon, yan, kahit na hindi mo malinis agad, hindi nila natatapakan. And at the same time, ang maganda sa kanya is mas nakakahinga. Mas nakakahinga yung yung ventilation ng dumi. Kasi nga mas mataas yung spacing. So ngayon napansin ako ito medyo naka-tilt na ganon. Isilipin ko yan mamaya kung bakit at ano ang nangyari. Okay, so anyhow, so mapapansin nyo yung stock loft natin nandito rin. Tapos dito tayo umakyat. Parang sikip-sikip. So binago ko ngayon. So kung papansin nyo marami pa rin tayong kalat dito. Lilinisin natin to, tatrabahuhin natin. Kailangan matapos natin to until tomorrow para maganda-ganda naman yung viewing natin. So dito natin nilagay yung stock loft na nandito. Nilagay na natin dyan. And then yung flyers loft natin na maliit, nilipat natin doon. So ang gagawin natin, ito ang gagawin natin na flyers loft natin. Yun ang gagawin nating stock loft. At the same time, yun na yung magiging community na breeding natin. So ito, kung mag-get rid ko to, i-get rid ko to. Okay? Para lumuwag. And ito siguro gagamitin ko na lang for pairing. Or kailangan ko lang siguro ilang piraso lang. So eliminate ko din siya. Para totally na maluwag tayo dito. So ito yung ginawa ko kagabi. So ito, akyat tayo. Okay. So it's not enough. Okay. Yan. So kung papansin nyo, di ba gumawa tayo ng double door. So yung double door natin, it really works well. Hindi nakakalabas yung ibon. Kahit yung pusa hindi nakakapasok. Okay? So tsaka flawless lang siyang i-move. Ayan o. Diba? So yung mekanismo niyan, wala siyang bearing or what. Round bar lang. Nag-weld tayo ng dalawang round bar, isa doon, and then nilagyan natin ng paganyan for one simple reason, at least hindi siya babagsak dito. And same thing on that end. So modify din natin yan later on kasi may ilalagay tayong bakal sa ilalim yan para mas maganda pa yung sliding nila. So ito yung ginawa natin last night. Ayan o. So yan. So dati naka trapdoor, ngayon ginawa nating Sputnik. So naglagay ako ng ibon. Okay na okay siya. Nakakapasok siya talaga. So saktong-sakto yung pagkakagawa natin. Ang spacing lang niya is around 4 inches lang. So salamat sa miter saw natin. So kung hindi, magtatagal tayo dito kung mano-mano. Ayan o. So maganda naman ang kinalabasan. Masaya ako. And then unlike doon sa trapdoor natin na isa lang kasi nilagay ko last time, dapat at least dalawa. Kaya lang since nagawa ko na, kailangan kong sirain kasi nga naka-mount na dyan and everything eh. So naka-install na dyan.
So, masakit man sa loob ko, sinira ko siya kahapon. Tapos yung divider, sinira ko din yung tig-isa para maipasok ko to. Kasi kung ididikit ko lang, yeah, pwede siya, nag-work siya the same. Pero pag tinignan mo outside, hindi siya magandang tingnan. So kasi medyo ano tayo, gusto natin yung trabaho natin maganda. Tsaka sabi nga ni KCV, ayaw niya yung gawang talipapa. So anyways, yan yung kinalabasan natin. Ayan, no? So bakit ko siya sinabi nag-work? Yung pagpasok ng ibon, flawless lang. Hindi siya nag-aalangan. Yan, that's number one. Number two, hindi talaga nakakalabas yung ibon. Kasi nga yung angulo na nakaganon, I think it's 45 degrees yan. So, yan. Tapos ang installation ko lang yan is 1, 2, 3, 4, 6 screws lang each. So kung i-modify ko siya, tatanggalin ko lang yung 6 screws, pwede ko na naman siyang ibalik. So far, iniisip ko kagabi kung namali ako. So ngayon nakita ko hindi naman pala. So yan. So maganda ang kinalabasan, masaya ako. At finally, hindi talaga sila nag-aalangan na pumasok diyan sa Sputnik trapdoor na yan. So ito, nag-viewing tayo ng ibon pero marunong na sila actually. Pinalipad ko na sila kahapon. Kaya lang may pupuntahan tayo kasi yung pinadala nating ibon sa Orange County, hindi dumating kagabi. So asikasuhin natin yung refund natin kasi it's money back guarantee na pag hindi dumating yung ibon nyo sa expected delivery date ng priority mail, kailangan nyo itago yung resibo tulad nitong resibo na to, and then dalhin nyo lang sa post office na malapit sa inyo, tsaka mag-ask kayo ng refund. Okay, so for now yan muna papakita ko sa inyo. Wala pa naman tayo masyadong ibon dyan kasi nga yung ibang ibon nasa OCC, then OLR. So yung matitira palilipa rin lang natin, panlibang. So ito yung natira natin na old birds, konti lang to. So may mawawala pa yun for sure during the training. Wag naman, pero kasi kung napansin nyo yung reels natin kahapon, very active pa rin yung mga hawks and falcons dito sa area natin. So wala tayong magawa. So yan, nakita nyo madumi pa. So hopefully by Sunday or weekend malinis na to, and then pa-power spray natin to the rest. So pero yung mga likod niyan malilinis na lahat yan. Tapos yan, pinutulan natin yung puno ng kapitbahay natin. Kasi last time nagputol sila, ang pinuputol lang nila is yung side nila. So nagreklamo ako, sabi ko putulin to. Kaya lang yung mga binayaran nila, mga tamad, ayaw na nilang magputol. So umaksyon na tayo. So shout out kay Kuyang Oscar. Siya nagpahiram ng pulso na ginamit natin. And then yung nakalagay natin dito na birdhouse, ayun, nilagay natin doon. So ito, i-move din natin doon. And then yung mga ibon natin na meron pa tayong ibon na nasa loob, ilalagay din natin dito para pag nandito tayo maingay. Okay, so papasayahin natin yung likod natin. At saka syempre, at least habang nagba-barbecue ka, tapos meron kang heater dito, naghihintay ka, di ba? Ang ganda ng dating. So usually from there, pag land nila papunta doon, diretso na doon sa dati nilang bahay. Ngayon, nagpa-practice sila na mag-land direkta dito, papunta dito para sa mga old birds. Pero yung mga young guns natin, tinitrain na natin sila. So nakabuti rin yung double door kahapon dahil masyadong makukulit, ayaw pa magsipasok. So nung nagpasuhan sila, kinlose ko na. So wala na silang magawa kundi pumasok na din. Okay, so yan. Kung gusto nyo gumawa ng double door, ito yung pinaka cheapest na version. Yung kahoy niya is ano lang, yung ganitong kahoy lang. Okay, tapos pinturahan nyo lang para matagal. Saka kung mapansin nyo, yung sa akin nasa ilalim siya ng yero. Although medyo kapos yung yero natin, iniisip ko pa siyang lagyan ng cover. So pero
Sa susunod na project natin yun. Ang project natin ngayon is maglinis dito. Okay? So yan ang updates natin today. So konting sulyap lang sa mga old birds natin. Yan. So may mga test breed tayo dyan. Malalaman natin kung gaano sila katikas at kung may tikas talaga sila.